Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa video na to, pag-uusapan natin dalawang malalaking balita sa global security landscape ngayon. Una, ang malaking arms sale ng Amerika sa Taiwan na nagkakahalaga ng humigit kumulang $11 billion, at ang napaka-interesting na development sa US Navy testing kamikaze-style drones sa isang littoral combat ship sa Middle East. Pareho to may malalim na implikasyon hindi lang sa Taiwan Strait at Indo-Pacific, kundi pati sa future ng naval warfare at drones sa buong mundo. Simulan natin. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Sa ika-18 ng Disyembre taong 2025, inaprubahan ng US State Department ang isang record arms sale package na tinatayang mahigit $11 billion para sa Taiwan, at ito ang isa sa pinakamalaking weapons packages na na-authorize para sa isla. Hindi ito maliit na bagay, kasama sa package ang mga sumusunod, based sa mga reports. HIMARS rocket systems, high mobility artillery rocket systems na may malawak na range at napaka-epektibo sa deterring invasion. Howitzers, self-propelled artillery units. Missile systems at drones tulad ng bomb-carrying at loitering munitions. Military software at components para sa force networking at logistics. Ang goal ng US, ayon sa Pentagon, ay palakasin ang self-defense capability ng Taiwan at palakihin ang deterrence laban sa mas malawak na Chinese military pressure. Pero syempre, hindi nag-aantay ng matamis na reaksyon ang Beijing. Galit na galit ang China. China, violating One China principle. Ang Chinese Foreign Ministry ay naglabas ng matapang na pahayag, sinasabi na ang ganitong arms sales grossly violates the One China principle, ibig sabihin, base sa Beijing, ito ay direktang panghihimasok sa tinatawag nilang internal affair. Undermines China's sovereignty at security interests. Ayon sa kanila, ang ganitong aksyon ay dangerous act na maaaring magpalala ng tensyon sa Taiwan Strait at magpadala ng maling signal sa mga pro-independence forces sa isla. Ang pahayag ay hindi basta-basta, sinabi din ng China na using Taiwan to contain China will never succeed, at na ang US ay magtatapos lang na pagsisigawan at hindi tunay na makakamit ang plano kung patuloy na gagamitin ng Taiwan para pigilan ang China sa geopolitics. Ano ba itong One China Principle? Para sa China, kung ano man ang status ng Taiwan, ay One China, ibig sabihin, hindi sila papayag na magkaroon ng isang international actor na tatanggap ng malalaking armas mula sa ibang bansa. Kahit wala silang kontrol sa Taiwan ngayon, ay part pa rin ito ng kanilang territory sa pananaw nila. Ito ang pinaka-core na red line nila pagdating sa US-China relations, huwag ilagay ang Taiwan sa posisyon na parang sovereign, independent state. Taiwan's perspective. Hindi naman tahimik ang Taiwan. Sa halip, nag-thank you ang Taiwanese government sa US at sinabi nilang ang sale ay makakatulong para ma-modernize ang kanilang depensa at magkaroon ng sapat na deterrence laban sa pressure ng China. May balita rin na ang Taiwan ay naghahanda ng malaking defense budget para sa mga susunod na taon bilang parte ng kanyang long-term preparedness strategy. Ano ang mas malawak na implication? Hindi lang ito simpleng bilateral trade ng armas, may strategic implications ito tulad ng signal sa US commitment sa Taiwan defense kahit mahigpit ang China. Pagtulak ng China na maging mas aktibo militar sa paligid ng Taiwan Strait, lalo na sa pag-aircraft sorties at naval patrols sa West Philippine Sea at South China Sea, bagay na lagi nating binabantayan sa Pilipinas. Posibleng diplomatic countermeasures mula sa China sa US defense industries at political pressure sa ibang bansa para iwasan ang arms deals. Sino ang nanalo at sino ang natalo? Masasabing, ang Taiwan ay panalo sa sense na may libreng military gear at mas malakas na kaso na magpatayo ng sariling depensa. Ang US ay posibleng manalo sa pagpapakita ng commitment sa allies at strategic partners. Ang China ay nanalo sa narrative na pinuprotektahan ang sarili nilang core interests, pero natalo sa international optics dahil mukhang ginamit pa rin ng Taiwan bilang leverage factor.
Kung titignan, lumilikha ito ng mas komplikadong geopolitical environment sa Indo-Pacific kung saan ang militarisasyon at alliances ay patuloy na umaangat. Ngayon, ibang klaseng military development naman tayo tatalakayin, tungkol sa US Navy at bagong test ng drone capability mula sa isang littoral combat ship sa Middle East. Recently, ang US Navy ay nagsagawa ng first-of-its-kind test launch ng Low-Cost Uncrewed Combat Attack System o LUCAS drone mula sa ilalim ng Independence-class littoral combat ship USS Santa Barbara. Ano ang LUCAS drone? Ang LUCAS ay isang drone na long-range kamikaze style, ibig sabihin, one-way attack drones na pwede gawing strike weapon. Ginawa base sa design ng Iranian SHAHED-136 pero in reverse engineer at time optimized sa US specs. Ang pinaka-interesting, may mga variant na may gimbaled camera system at satellite data link, ibig sabihin may potential guided strike o remotely controlled capabilities. Breaking defense. Ang pinakabagong test launch ay ginawa ng Naval Forces Central Command's Task Force 59 habang ang USS Santa Barbara ay nasa Arabian Gulf, Persian Gulf area. Bakit importante ito? First at sea deployment ng Shahed-type drone. Ito ang first time na ang ganitong klase ng drone ay rocket-assisted launched from a ship's flight deck, na nag-expand ng operational flexibility. Significant milestone sa uncrewed naval warfare. Historically, ang LCS class ay underperformer sa US Navy dahil kulang ang firepower. Ngayon, dahil sa ability na mag-launch ng cost-effective kamikaze drones, nagkakaroon ito ng bagong mission set. Swarm tactics at networking. Dahil sa mga variant na may datalink at camera, ang mga LUCAS drones ay pwedeng gumamit ng swarm tactics, collective attack coordination na pinag-i-interconnect via BLOS networks. Regional security impact. Sa Middle East, lalo na laban sa Iranian proxy threats at sea-based asymmetric drones, ang ganitong capability ay nagdadala ng bagong layer ng deterrence at offensive reach. Technical na perspective, ano ang nag-iba? Hindi pa malinaw ang lahat ng detalye, halimbawa actual range o kung nag-hit target ang drone, pero known na. Ang LUCAS ay mas maliit at mas mura, $35,000 per unit, kaysa traditional long-range loitering munitions. Ang datalink variant may capacity for mid-course updates at target reassignment, malaking tactical advantage. Ang test na ito ay bahagi ng efforts ng Task Force 59 para i-expand ang operational use ng uncrewed platforms at AI capabilities sa Navy, sign na ang future ng maritime warfare ay magiging mas integrated with autonomous systems. So mga ka-defense, sa isang banda may malalim na geopolitical impact ang $11 billion US-Taiwan arms sale at ang matinding reaksyon mula sa China, na nagpapakita kung gaano kahirap i-manage ang balance ng regional security. Sa kabilang banda, ang successful test launch ng LUCAS kamikaze drones mula sa Navy ship ay nagpapahiwatig ng bagong direction sa naval and unmanned combat systems. Kung pareho nating susundan ang mga trends na ito, makikita natin na ang modern warfare ay mabilis nagbabago, hindi lang sa hardware at missiles, kundi pati na rin sa political landscape. Kung nagustuhan nyo ang content na ito, like, share, subscribe, at comment kung ano ang next topic na gusto nyong talakayin. Hanggang sa susunod, mga ka-defense. Salamat sa panunood. Welcome back to